Aksaya lang sa panahon, ganito inilarawan ng isang batang mambabatas ang impeachment hearing ng Kongreso laban kay Vice President Sara Duterte. Aniya, dapat pagtuunan ng pansin ang mga krisis na kinakaharap ngayon ng bansa. Si Faith Agustin para sa report. Yung impeachment na yan, aksaya lang ng panahon kasi walang pag-asa sa Senado. Ganito ay nilarawan ni Batangas Representative Leandro Leviste ang impeachment hearing ng Kongreso laban kay Vice President Sara Duterte. Kahit umabot pa niya ang usapin sa Senado, malabo pa ring ma-impeach ang Vice Presidente dahil sa posibleng kakulangan ng boto mula sa mga senador. Dahil dito, kinwestiyon ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon kung bakit kailangan pang ituloy ang proseso sa Kamara, gayong wala naman itong pag-asa sa mataas na kapulungan. So, kahit pa hindi pumasok si Bato, kahit na hindi pumasok si Senator Robin, at kahit whatever happens to the opposition senators that they don't vote, the majority to convict the Vice President, they need 16 votes, which they do not have. So why are they doing this in the House of Representatives? Ayon naman sa batang mambabatas, maraming mananagot sakaling maupo bilang Pangulo si Vice President Sara Duterte. Wala sila kasing ibang option ngayon. Kasi kailangan nilang protektahin ang kanilang future kasi pag ang kalaban nila ang uupo sa 2028, in your own words, ma'am, maraming mananagot. Samantala, ipinunto naman ni Leviste ang posibleng malaking bawas sa pondo ng pamahalaan kung tuluyang ipatutupad ang pagsuspinde sa excise tax at value-added tax sa mga produktong petrolyo at iba pang bilihin. Ibinunyag din ng kongresista na umaabot sa humigit kumulang 150 bilyong piso ang non-essential maintenance and other operating expenses o MOOE ng gobyerno. Sinasabi po nila 210 billion pesos kung for the rest of this 2026 isususpende ang excise tax at ang VAT. Kung ibaba naman din ang VAT para sa lahat ng mga bilihin, yun po ay nasa total ng 250 billion pesos. At mukhang malaking halaga pero ang buong budget ay 6.7 trillion at inamin sa aming huling pagdinig na meron 150 billion in non-essential MOOE ang gobyerno. Wow. Akala ko, ibig sabihin, tatanggalin yung buong non-essential MOOE. Ang sinabi nila, babawasan lang ng 20% ang non-essential MOOE. Matatandaan na inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pansamantalang suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene, ngunit hindi pa kasama ang diesel at gasolina na malaking pasanin pa rin sa mga Pilipino. That's quite surprising para sa amin sa Kongreso kasi ang tagal nang naghihiring tungkol sa suspension ng excise tax, yung pala, yung kerosene at LPG lang ang isuspende. Na gusto naman siguro ng pamahalaan, ang diesel at gasolina din ang isuspende. Pero that, I think, to me is a sign that we are in serious financial trouble. We don't have savings and we have an unmanageable deficit. Ikinadismaya naman ito ng political commentator na si Cathy Binag at iginiit na imbes mapunta sa mga mahihirap ang pondo, napupunta lamang umano ito sa bulsa ng mga magnanakaw. Nakakagalit nga, no, Mabing, Kong Lian. Kasi mas importante pa sa kanila ang bulsa nila kaysa sa bulsa ng masa na naghihirap na. Diba? Napaka-selfish, nakakahiya kayo. Walang political will eh. Puro ka exercise, wala kang political will. Ha? Tatay mo nag-martial law, sumobra ang political will. Ikaw naman, napakakunat mo sa political will. Ito si Faith Agustin, ang inyong citizen correspondent, nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Umani ng matinding batikos mula sa international community ang pagkumpirma ng pamahalaan na kailangan pa ng Pilipinas ng pahintulot ng United States bago makabili ng karagdagang supply ng langis mula sa Russia. Narito ang balita. Kinumpirma ni Energy Secretary Sharon Garin na humingi ng permiso ang Pilipinas sa United States upang makabili ng mas maraming langis mula sa Russia. Ayon sa kanya, ito ay dahil sa tumitinding tensyon sa Middle East na hindi pa tiyak kung kailan matatapos. Agad naman nagtrending ang isyong ito sa social media platform na X. Maraming dayuhan ang nagpahayag ng kanilang sentimiento at kinwestiyon ang limitasyon ng Pilipinas sa pagbuo ng sariling desisyon na direktang nakakaapekto sa ekonomiya at mamamayang Pilipino.
Ayon sa isang netizen mula Indonesia, ipinapakita nito ang negatibong epekto ng pagiging bahagi ng isang bloc o alyansa. Binigyan din niya na habang ang Indonesia ay malayang nakakabili ng langis mula sa Russia, ang Pilipinas bilang US non-NATO ally ay kailangan pang humingi ng pahintulot sa Amerika. Isang dayuhang netizen naman ang nagsabing isa itong nakakalungkot na sitwasyon para sa Pilipinas. Ayon sa kanya, mas mabuting huwag nang sumali sa anumang alyansa. Samantala, kinuwestiyon ni former presidential spokesman and chief legal counsel Salvador Panelo kung bakit kailangan pang magpaalam ng Pilipinas sa US. Kasi kung merong agreement na bago ka pumunta sa Russia, kaugnay sa isang trade, kailangan magpaalam ka sa amin. Kung meron kasunduan na gano'n, dapat hindi tayo pumasok sa ganong kasunduan. Pagkat pag ikaw'y pumasok dyan, para mo nang sinasabing, tuta ka nitong pinapayagan mo na magdidikta sa'yo. Labag sa ating kasarinlan. Labag yan sa kalayaan ng isang bansa. Kaya nagkamali si Secretary Garindon kung siya ay humihingi ng permiso para bumili ng langis o gas sa Russia. Kung meron mang kasunduan na puwersa siya magsalita ng gano'n, dapat binanatan niya yung kasunduan na yun at hindi pa pwede yun. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Franco Baranda, SMNI News.